Hello po mga kabayan, mga kalingap, ka-business ka-papi, magandang buhay po. Annalisa Reality Vlog nagbabalik. Quick reaction lang po tayo ngayon. Pero bago ang lahat, thank you po to my new subscribers, silent viewers, nagko-comment, nagla-like, nagsishare po. Thank you sa suporta at sa hindi po ninyo pag-skip ng ads. Welcome po sa mga bagong pasok pa lang sa aking munting kubo. So quick reaction po tayo ngayon at tutuloy ko lang po dito sa ka-business official po ako magbibigay ng aking opinion. Patungkol po ito doon kay Bong, kay Ate Ninette, si Ate Linda, yun. Sila yung masasabi kong mga kaibigan ni Bong at sino kaya ang tunay na kaibigan at yung makikita natin may malasakit sa mga pangyayaring ito. Pasensya po pasintabi sa inyong lahat dyan. Kasi ang issue po dito, alam ko meron ng vlog sila Pinuno Ka Business about kay Bong na nakita na ito, nandun na. Pero dito lang po sa nangyari na nagkagulo-gulo na tayong lahat naging nakalutang palaisipan about sa nangyari po kay Bong. Para sa mga bago pa lang sa akin YouTube channel, sa Ka-Business Official po ako nagre-reaction ngayon. Please visit nyo po. Nandun ho lahat ang aking mga sinasabi about dito. Ito po yung time na pumunta si Pinuno Ka Business sa bahay ni Ate Linda na kilala ni Bong. At the same time, doon din po sa Irene yung kila Ate Ninette. So ngayon, sino ang tunay na kaibigan? Sino ang may malasakit sa oras ng kabiguan? Ano po ito makaka-relate po tayo dito. Kasi bakit ko nasabi? Una, si Ate Linda. Ako hindi ko po siya ginajudge. Base lang po doon sa napanood kong video na kinakausap sa Pinuno Ka Business at yung mga sinabi niya. Okay, una sa nabanggit niya about kay Bong, pumunta raw doon. Tapos sinabi ni Bong na mahal pa rin niya yung isa. Pero mahal din niya yung ngayon. So naintindihan niyo na po yung kung sino. So yung ngayon niya si Jinky, yung isa hindi ko na ho papangalanan pa kasi alam niyo na ho kung kayo man po ay nakakasubaybay sa kwento ng buhay ni Bong, alam niyo na yung kung sino siya, yung nauna. So itong si Ate Linda po kasi sinabi niya umuwi ka na doon Bong. Pero alam natin na meron lumabas, di ba, na screenshot. So nandun yun sa kanila kung bakit nakita yung mukha ni Bong, sino yung kausap. Kasi saglit lang hindi na rin ako nagka-interest na tingnan mabuti kung sino yung kausap na yun. Yung picture lang. Yung point ko po dito is, nagulo yung utak ni Bong nung time na yun. Nagulo siya. So, itong si Ate Linda, masasabi kong, ewan lang, para sa akin. Kasi kung gusto mong mapaganda ang buhay ng iyong kaibigan, hindi mo na siya dadalhin pa doon sa alam mong magbibigay ulit ng pagkadurog ng kanyang puso. Alam naman natin durog yung puso ni Bong noon di ba? Tapos pumunta doon, tapos sasabihin, yung pa rin, ang mahal ni Bong, pero mahal din yung isa, so bali dalawa. So hindi naman pwedeng dalawa ang mamahalin ni Bong. So kawawa naman itong nandito ngayon, si Jinky, di ba? So, ayun, so masasabi kong, para sa akin, true kay Ate Ninette, kay Ate Linda. Shoutout kay Ate Ninette, mas ako sa kanya. Mas pabor ako sa kanya. Mas saludo ako kay Ate Ninette. Alam niyo kung bakit? Yung malasakit niya, makikita natin. Pinakain niya. Narinig naman natin sa vlog nila Pinuno Ka Business. Pinakain niya si Bong, pinaligo, binigyan ng mga damit para makapagbihis. Yung malasakit, naghahanap din siya. Nandoon yung care niya bilang kaibigan. Sana po wag na lang wag bigay ng kulay. Kasi kay Ate Ninette, talaga kaibigan ng niya, kamag-anak ang niya kay Bong. Kasi nabanggit niya dati noon pa na tumutulong ito si Bong sa kanila noon na naghatid sundo sa kanyang mga anak nung nag-aaral pa. Kaya ganun. So ibig sabihin noon, dito natin malalaman kay Ate Ninette yung pagkatao ni Bong na kahit ganun siya, pasaway, makitid ang kanyang pag-iisip. Mabait pa rin si Bong. Nagbibisyo siya, pero wala tayong nababalitaan na nakipagbasag ulo si Bong. Umiinom mo nandoon tayo nakikita. Mapapanood natin sa video. Sinasabi nila, nila Pinuno Ka Business, kung ano yung amoy na amoy alak, yung gano'n. Pero hanggang doon lang siya. So, dito kay Ate Ninette talaga, clap ako sa'yo Ate Ninette kasi makikita natin yung puso mo na matulungan si Bong. Pag nakikita mo siya,
ipinapaalam mo kila Mrs. Ka-Business, kila Pinuno Ka-Business, na nandyan sa inyo si Bong, ito yung ginawa mo, yun. So, at sinusuportahan mo siya na, ayun, umuwi na, dahil si Jinky talaga ang mas kahit naman sinabi naman ni Bong si Jinky ang kanyang mahal, kaya lang, pagpunta dun sa kabila, nagkakaroon na ng kalituhan. Kaya sana, kung talagang nandun yung malasakit, pagmamahal kay Bong, piliin po natin yung tama. Oo, kami nagre-reaction. Nandoon, binibigay din namin ang aming sariling opinion patungkol sa pag-uugali. Napapadoon namin lang, yung kay Bong. Kasi yun ang nakikita namin. Pero syempre, andun pa rin kami sa punto na nakikita namin mabait siya. Base doon sa mga sinasabi, katulad nila Ate Ninette, sila Pinuno Ka-Business, mas kilala nila sila Bong. So kami, sa screen lang namin siya nakikita, yung kanyang mga gawi. So tinitingnan namin yung facial expressions niya, yung mga galawan niya. So isa pa yun na pwede kaming magsabi kung ano talaga yung napapansin namin sa kanyang pag-uugali. At marami ho tayo. Lahat dyan sa comment section, may nasasabi tayo kay Bong na negatibo. Mayroon din naman mga positibo. Nandun tayo, mabait na si Bong. Mabait talaga siya. So yung, alam natin yung kanyang kahinaan na once na mapunta siya sa taong negatibo rin mag-isip, malulugmok, lalo siyang magiging mahina. Kaya mabuti na lang, nung time na hindi pa siya natatagpuan nila Pinuno Ka-Business ng mga kagwangs, andun si Ate Ninette na nakasuporta, na nakaalalay kay Bong. Tinutulungan niya. Yung motivation ba, malaking tulong yun eh. Kasi, para sa akin hindi sa lahat ng bagay, katulad ni Bong, ang paraan ng pagtulong ng tao, hindi lang sa pera. Kung wala tayong pera na maitutulong, yung ma-lift up mo lang yung kanyang spirito, yung kanyang soul, ma-motivate mo siya sa tamang paraan, sa tamang gawi, perfect na yun. Maliliwanagan na yung tao. Para sa akin, kasi hindi naman kailangan, pera, okay ka na dyan, tulong ko sa'yo. Ganun. Hindi lahat makukuha sa pera. So, nandyan pa rin yung kausapin mo yung tao, yung iparamdam mo sa kanya na nandyan yung tunay mong pagmamalasakit, tunay mong pagmamahal sa kanya, pagtanggap, sa kanya, yung acceptance kung ano talaga siya. So, yun yung para sa akin. Kaya, ako, salamat kay Ate Ninette. So, ang ibig kong sabihin ngayon, ang nagsasabi ng katotohanan, kasi Ate Ninette, dyan ako sa iyo, Ate Ninette. Kahit naman noon pa, kay Ate Ninette talaga ako Kasi makikita mo, noon pa yan, na nag-umpisa pa lang siyang binyagan ng CCTV, ng Ka-Business Official. Tuwan-tuwa na po ako kay Ate Ninette. Kaya shoutout po sa iyo, Ate. Salamat sa suporta mo sa Ka-Business Official. Salamat sa pagtulong mo kay Bong, sa lahat. Although ginujoke ka, nila Pinuno ng mga kagwangs. Kaya yung iba, sana wag kayong ang tawag dito, ma-offend kung binibiro ni Pinuno Ka-Business si Ate Ninette. Kasi may nababasa ko sa comment, pambira, wag na daw wag nang i-match pa si Bong kay Ate Ninette. Hindi naman ho yun. Biruan lang nila yun. Sino ba naman ang papato lang ganun? Wala. Mabait si Ate Ninette. Kaya, good luck. Shout out. Yung salute ko sa iyo, Ate Ninette, kabilaan eh. So, yun lang po yun sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-business, kalingap, kapapi. Yan. So, shout out po, support po natin, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, mga kagwangs, and mga kasama ko mga reactors dito sa Ka-Business Official. At shout out din po kay Kuya Bal Santos Matubang. Suportahan po natin, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, and Jack Tapia Matubang. At saka may isa pa, nabasa kong comment, shout out po sa iyo. Sino ba yun? Kababayan natin, sabi niya. Wag na daw ako makisaw-saw sa issue dito kay Bong. Nireplyan ko rin siya. Nagre-reaction po marami ho kami nagre-reaction ng mga legit po na reactor ng Ka-Business Official. Kaya bibigay po kami ng sarili naming opinion. Kaya salamat po sa suporta. Kahit ba paano, nandun po siya nanood. Di ko lang nakuha yung pangalan eh. Ako po talaga medyo pagdating sa names, nagiging makakalimutin na ako. At syempre, wait po. Meron akong pasasalamatan. Sandali. Ay siguro sa Mother Day na lang. Nawala yung ko. Ayan. Nanay Solidad, thank you po. Kay sa Mandawi Cebu po siya. Salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Kay Ate Ems, thank you po, shout out. Ma'am Elsa Grabio, shout out po.
Sa community spotlight, kung meron pong bagong pumasok, na nandyan po, nakita ko yung pangalan ninyo, Ma'am Vicenta Santos, shoutout po, Ma'am Neri Cañete, parang ano to siya, nasa Cebu rin yata ito, ay, hindi Bisaya pala to, nasa Samar or Leyte, something. Ma'am Maria Luisa Cartalaba, shoutout po, Ma'am Sara, shoutout po, Ma'am Ami Sagon, shoutout po, Ma'am Hobito Cantanyada, nasa comment section po sila, shoutout po sa inyo. Sa aking pinsan, was tradition, shoutout day, sa aking pamilya, shoutout din sa inyo mga anak, saka sa asawa ko, aking mga kapatid. So, ingat po kayo lagi. So, hanggang dito na muna, mga kabisnes, kabayan, kapapi, kalingap. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.